Napapag-usapan ng tubig, yan din po ang problema sa Dalaguete sa Cebu matapos mapinsala ng lindolan tubo ng tubig doon. At hanggang ngayon, may mga aftershock pa rin nararamdaman doon. Mula sa lungsod ng Cebu, nakatutok live si John Consulta. John! Mel, isang linggo na nakakaraan mula nang tumama ang malakas na paglindol dito sa Cebu. Pero hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ng mga Cebuano ang nangyaring pagyanig. Sa kuwang ito ng CCTV sa loob ng Provincial Capital ng Cebu, ilang segundo bago naganap ang paglindol, makikita ang isang lalaki habang nakaupo sa kalawang palapag ng Kapitolyo nang biglang mapatayo at pinrotektahan ang kanyang ulo nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Maya-maya, dumating ang isang babae, napasadal sa poste para makaiwas sa mga nahuhulog na debris. Napakrus pa ang lalaki sa kasagsagan ng paglindol. Sa CCTV namang ito, kuha sa Provincial Audit Office ng Kapitolyo, kitang-kita ang malakas na paggalaw ng mga nakasabit na signages at pagkahulog ng mga dokumento at ibang gamit na nakapatong sa lamesa. Makikita sa CCTV, tumagal ng halos 30 segundo ang pagyanig. Dahil sa malalakas na aftershocks, napilitan ng mga opisyal ng Cebu City Medical Center na ilabas na ang kanilang mga equipment, hospital beds at iba pang mga gamit mula sa loob ng ospital para di ito madaganan at masira sakaling bumigay ng tuluyan ang napinsalang ospital. Safety namin yung lahat ng equipments namin. Kasi very expensive yun. Marami pa aftershocks na na-feel namin ngayon. Sinimulan naman ng Cebu City ang proyektong Piso Ko Ospital Mo para makalikom ng pondo para sa pagpapatayo ng bagong gusali ng CCMC kung saan inaanyayahan ang lahat na maghulog ng piso sa mga ipapakalat na malalaking plastic bottles. Pero ang bayan ng Dalaguete na itinuturing na food basket ng Cebu, iniinda ngayon ang pagkaputo ng supply ng tubig sa 14 na barangay matapos sirain ng malalaking bato ang may 17 metro haba ng kanilang water supply line nang maganap ang pagyanig. Pakahirapan ngayon ang pagkukumpuni dahil sa mga aftershocks. Umuga po yung lugar, yung mga 25 workers po, mabuti na lang at wala pong nadisgrasya sa kanila. Dahil nirarasyon ang kanilang tubig ng isang truck na dumadaan sa mga bahay, lahat ng pwedeng maging lalagyan ng tubig, nilalabas ng mga residente. Delikado pa rin daw kasi umasa sa tubig mula sa deep well dahil kailangan pa raw itong suriin kung may E. coli bacteria. Ang mga residente tulad ng 62 taong gulang na si Aling Virginia, todo tiis sa pagbubuhat ng rasyong tubig araw-araw. Mahirap talaga. Kaya wala mong tubig. Wala tubig. We're trying to, put up a brave front. Kumbaga, we will solve this problem. Samantala, dumating si Senator Alan Peter Cayetano para magpakita ng pagsuporta sa probinsya. Dumalaw rin sa Provincial Capital ng Cebu si Davao City Mayor Rodrigo Duterte para personal ni iabot ang 5 milyong pisong tulong ng Davao City para sa mga nasalanta ng lindol. Bukod Camel, dito sa nasirang water supply line ng bayan ng Dalaguete ay tinututukan din ng lokal na pamahalaan ng Dalaguete itong pagkukumpuni sa mahigit 100 kabahayan na nasira ng lindol. Yan muna ang litas mula pa rin dito sa Cebu. Balik siya, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.